Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Laking gulat ng isang mangingisda mula Marinduque sa kanyang nahuli sa laot. Hindi raw kasi araw-araw nakakalambat siya ng isang klase ng napakalaki at napakalapad na isda na kung tawagin ay mola-mola o sunfish. Nanlaki ang mga mata ng mangingisdang si Teodorico sa kanyang nalambat kamakailan sa Marinduque. Napakalaki pang binaw nito! Isang napakalaki at napakalapad na isda. Isang mola-mola. Nung malapit na sa fish bag, ay nasurpresa yung aming mga busero na meron palang malaking isda kaming nahuli. Ang mola-molang sumabit sa lambat ni Teodorico, tinatayang nga sa 6 na talampakan ng lapad at tumitimbang ng halos 150 kilos. Nakakahuli naman kami ng ganun, maliliit lang. Pero itong isang ito, talagang noon lang kami nakahuli ng sobrang laki talaga nito. Hindi kami makapaniwala na. Ano kaya ang ginawa ni Teodorico sa nahuling mola-mola? Kuya Kim, ano na? Ang mola-mola o ocean sunfish, isa sa pinakakakaibang isda sa ating karagatan. Para itong malaking plato. Malapad at pabilog kasi ang katawan nito na may dalawang napakalaking palikpik. Isa sa taas at isa sa baba. Yung mahabang dorsal fin at anal fin, yan yung ginagamit nila for propulsion kung lumalangoy sila. Ang kanilang buntot naman, di gaya sa karaniwang isda. Mukha kasi itong putol. Nakikita natin na absent yung caudal tail o caudal fin ng mola-mola. Instead, nag-develop yung clavus. So yun yung ginagamit nila as parang timon or rudder kung saan direction sila lalangoy. Ang kanilang timbang maaari ding umabot ng mahigit 2,000 kilos. Mas mabigat pa kaysa ibang sasakyan. Kaya silang tinuturing na pinaka-heavy-gut na bony fish sa dagat. Ano naman kaya ang ginawa ni Teodorico sa sunfish na aksidente niyang nalambat? Kaya aming agarang binakawalan dahil ito ay isa sa ipinagbabawal ng BIPAR na mahuli. Pero alam niyo ba na may mga naniniwala ng paglitaw ng mga mola-mola? Isang masamang pangitain. May katotohanan nga ba ang haka-haka tungkol sa mola-mola? May mga mangingisdang naniniwalang ang paglitaw ng mola-mola o ocean sunfish sa surface ng dagat malas o isang masamang pangitain. Di umano, hindi raw maganda ang kanilang magiging huli o di kaya'y may paparating na unos gaya ng lindol. Ang mga mola-mola nakatira sa malalim na parte ng ating katuwigan. At naniniwala ang iba na kaya umaahon sila ay dahil may nase-sense daw silang pagbabago sa ilalim ng dagat. Pero wala pang pag-aaral na nakakapagpatunay nito. Ayon sa mga eksperto, ang pag-ahon ng mga mola-mola ay normal behavior lamang. Pagkatapos sila sumisid sa malamig na tubig, umaahon sila para magpainit sa araw o mag-sunbathing. Ito ang dahilan kung bakit sila tinawag na sunfish. Ginagawa rin nila ito para magpalinis sa mga dumikit na parasite sa kanilang katawan sa mga ibon o cleaner fish. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Kinagigiliwan ngayon online ng isang biik mula Batangas na pinanganak na 2 lamang ang paa. Cute na cute man ang may-ari sa kanyang 2-legged pig. Meron ba siyang dapat ipangamba? Napatakbo ang vlogger na si Christian sa Agoncillo, Batangas. Nang kanyang nabalitaan na meron daw ditong pinanganak na biik. Naiisang pares lamang ang mga paa at binti. Siyempre ako na-amaze. Kaya pinuntahan ko yung baboy. At hindi nga raw niya naitago ang pagkamangha ng kanya itong nakita. Tama lang pasikat, baka mapagod. Ang paa niya lang po ay nadalawang nasa unahan. Nagulat ako talaga kasi yung time na lang yun na nakakita ng kakaibang baboy. Ang biik, alaga ni na Maricel. Kahit kulang ang mga binti ng biik, sinusubukan pa rin daw nitong maglakad. Pilit itong binabalanse ang 2 binti niya sa unahan. Dito lang daw January nung pinanganak ang biik. Siya po yung kaunahang nilabas. Kalabas po niya, hindi siya umiibo. Sabi ko sa asawa ko, pakitingnan kasi baka naiipit kaya hindi siya umiibo. Yun pala po ay 2 lang yung paa niya kaya hindi siya lumalabas. Pinangalanan pa nila itong Lucky. Kasi po, tingin ko talaga swerte siya sa amin. Meron pong mga nag-chat-chat sa akin na gustong bilhin pero hindi ko po talaga gustong ibenta. Kasi gusto ko po siya talagang alagaan. Pero si Maricel, gusto raw nilang maliwanagan. Kung ano talaga yung kasarian. Meron po siyang ari ng babae tsaka ng lalaki. Ano nga bang kasarian ni Lucky? Babae o lalaki? Kuya Kim, ano na? Ang kondisyon ng 2-legged pig na si Lucky tinatawag na Amelia.
isang congenital birth defect kung saan kulang o hindi ganap na nabuo ang isa o higit pang paa o braso ng isang hayop. Yung tinatawag nating bilateral hind limb amelia, so nagmukha tuloy siyang two-legged pig o yung bipedal pigs. So ito, bunga ng mga tinatawag nating mga teratological defects na problema during the embryonic development ng ating mga baboy. May iba't ibang rason kung bakit nangyayari ito, gaya ng genetic mutation, problema sa pagdevelop ng embryo, impeksyon o kakulangan sa nutrisyon ng kinahing baboy habang ito'y buntis, o di kaya exposure sa toxins o chemical. Depende dun sa severity, usually may mga baboy na hindi na nagtatagal, can last for about days or weeks, no? Pero may mga cases din naman tayo na tumatagal. Pero delikado ba ang amelia para sa mga beak na gaya ni Lucky? Number one na maapektuhan dito yung kanilang mobility. Pagdating sa paghahanap ng pagkain, maging sa protection sa kanyang sarili, so medyo magkakaroon siya ng challenge. Sa tanong naman ni Maricel kung ano nga ba ang kasarian ni Lucky, ayon kay Doc Aris, si Lucky ay posibleng isa raw male pseudo-hermaphrodite. So sa nakita nating video, merong testicles, pero nakita din natin that meron siyang rudimentary genital na nagmukhang genital ng isang babae. Parang meron siyang dalawang genitals. Hindi ito normal at ito ay nangyayari lamang sa mga baboy na nakaranas ng, let's say, infection, malnutrition, or deprivation ng kanilang mga blood supply during the embryonic period. The best thing that we can do is to help yung kanyang mobility. Special care. Basically, ang kanilang main need, intensive care. Kung si Lucky pinanganak na kulang ang mga paa, alam niya ba na may mga hayop namang pinanganak na sobra naman ang paa? Ano naman kaya ang tawag sa ganitong kondisyon? Minsan na nating tinampok ang kambing na ito mula Bohol na pinanganak na may 8 paa. Kaya binansagan itong octogoat. Ang tawag sa birth defect kung saan nagkakaroon ng extra limb ang isang hayop ay polymelia. Mula ito sa salitang Greek na poly, ibig sabihin marami, at melos ng ibig sabihin naman ay limb o paa. Ang kondisyon nito ay rare. Katunayan, sa isang pag-aaral, napag-alaman na isa sa bawat 100,000 na cattle na pinapanganak, 3 pababa lang ang nagkakaroon ng polymelia. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa vlog na pinost ng isang binata mula Taguig, binahagi niya kung paano namaga ang kanyang muka at nanganib ang kanyang buhay dahil sa kanyang allergy. Paano ba tayo makakaiwas sa panganib na dala nito? Halos di raw makilalang mukha ni Jessie. Nagsumugod siya kamakailan sa ospital. Ang kanya kasi mga mata, namulat na maga. Nagsimula raw ang lahat ng sumakit ang ulo ni Jessie nitong February 28. Pagka-uwi ko po, sobrang sakit po ng ulo ko. Yung tinitake ko po, pag masakit yung ulo ko, paracetamol po. Pero that time, the pain in my head was exceptionally painful. So I was like, okay, I'll try ibuprofen instead. Nung nag-take po ako ng ibuprofen para nga po mawala yung sakit po ng ulo ko, naramdaman ko po na parang kumakati po yung mata ko. Hindi ko po alam na allergic po ako sa ibuprofen. Si Jessie agad daw na uminom ng antihistamine pills o yung gamot na pangpaalis o pampahina ng sintomas ng allergy. Akala ko po, mawawala po siya agad. Biglang lumala po siya. Sobrang namamaga na po yung mata ko. I'm so upset. Dito na raw siya nagtungo sa ospital. I'm going to the hospital. Emergency na daw po siya, tapos kailangan na po akong bigyan ng medication para po mawala po yung pamamaga. Pero luckily naman po, after po ng mga isang oras, nawala naman po agad yung pamamaga. Sabi po nung doctor, allergic po ako sa NSAID. Ang NSAID o non-steroidal anti-inflammatory drugs, gamot na ginagamit para bawasan ang sakit, pamamaga at lagnat. Isang halimbawa nito ang ibuprofen. Pinaka-common pagdating sa mga NSAIDs ay yung pamamaga ng paligid ng mata. Mas delikado ang allergic reaction pag sumulpot yung pamamaga sa paligid o malapit sa ulo, sa mukha. Kasi kung umabot sa dila, umabot sa lalamunan, pwede magsara yung lalamunan at dalawin ng hangin. Tandaan, ang allergic reaction ay hindi ibig sabihin na may problema yung ininom mo. Yun ay overreaction immune system ng tao. So basically, ang tao, pwede ka maging allergic to anything. Nagkataon lang na medyo mas madalas ang allergy sa mga NSAIDs. Pero hindi ibig sabihin na masama yung gamot. It's still best na magkonsulta muna tayo. Yung pinakauna ko pong learning is that one, not all over-the-counter medicine are something that you should take very lightly. You shouldn't just take it willy-nilly. You should be more aware of what medications your body would react to.
And then from my TikTok, a lot of people were commenting about the importance of taking allergy tests and ensuring that you're aware of what allergies you have. Pero bakit kayo nagkakaroon ng allergy ang isang tao? Hindi lahat ng allergy ay pare-pareho. May taong allergic sa pagkain, alikabok, o gaya ni Jessie na allergic sa gamot. Nagkakaroon ng allergy ang isang tao kapag may nakakapasok na allergen sa ating katawan. Ang allergen na ito ay napagkakamalang panganib ng ating immune system. Bilang pangontra, naglalabas ang ating katawan ng histamine. Ang chemical na ito ay nagdudulot ng pangangati, sipon, pamamaga at pantal sa ating balat. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sintomas ng allergy. Ang dapat iwasan ng sino mang may allergy ay ang tinatawag na anaphylaxis. Isa itong malalang allergic reaction na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pamamaga ng lalamunan at biglang pagbaba ng blood pressure. Kapag nakaranas ng anaphylaxis ang isang pasyente, dalhin agad sa ospital. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, halos malunod sa tanong ang mga residente sa Taytay, Palawan. Ang mga inanod kasing dikya o yung jellyfish sa kanilang dalampasigan kulay pink. Anong mga dikya ito? Kuya Kim, ano na? Inanod ng pangamba ang mga taga-Taytay, Palawan nang ang kanilang dalampasigan, dinagsa ng mga dikya. Nakakaiba raw ang itsura. Ang kulay kasi nito hindi itim o puti, kundi pink. Ayon sa empleyado ng Municipal Agriculture Office ng Taytay na si Mary Ann, umaga nitong Martes na may naamoy silang masangsang. Na-check po namin yung sa gilid kasi po low tide nga po. Tiningnan po tapos napansin po namin marami nga pong pink na jellyfish na nagkalat po doon. Nagulat lang po talaga kami si first time ko po nakita na sobrang daming ganong klaseng jellyfish. Hinala ni na Mary Ann, kaya nagsulputan ng daan-daang pink na dikya sa kanilang dalampasigan ay dahil Siguro po yung pag-iiba ng temperature ng tubig, ng salt water. ito nga bang rason kung bakit inanod ang mga pink na dikya sa Taytay? Kuya Kim, ano na? Ang mga pink na dikyang inanod sa Taytay ay mga Crambione mastigophora o labong-labong. At dahil malakamatis daw ang itsura at kulay ng mga ito, kilala din sila sa tawag na tomato jellyfish. Ang mga labong-labong na kadalasang nakikita sa katubigan ng Indo-Pacific, kayang lumaki hanggang 40 centimeters. Patuloy ngayon ang clearing operation at paglibing ng mga nagsulputang labong-labong sa Taytay. Ayon sa Bee Farm Mimaropa, madalas daw talaga ito maobserbahan tuwing mainit ang panahon. This is not rare this time. Mayroon naman talaga doon sa area na yun. You can attribute that to the extreme heat, lalo na sa coastal waters. Pwede pa nating i-attribute ito sa availability of food. Wala na daw dapat ipangamba sa pagsulpot nito. Ang kanila kasing sting, hindi fatal o hindi nakamamatay. Gayunman, maaari pa rin itong magdulot na pangangati. Kaya dapat pa rin silang iwasan. There's no cause to panic sa ating mga beachgoer and even local communities. In the first place, itong may area, hindi naman tourism beach area. Nothing to cause for alarm. Hayaan lang po, natural phenomenon ito. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. May bagong species ng dinosaur na nadiskubre sa South America. Ito raw ang isa sa pinakamalaking dinosaur na nabuhay noon sa Brazil. At tinutuklas ang koneksyon nito sa mga sinaunang dinosaur sa Europa. Kuya Kim, ano na? Ito ang mga butong nahukay noon sa Brazil sa South America. Mga buto ng isang dinosaur. Para matukoy kung anong dinosaur to, mabusisi itong pinag-aralan ng mga eksperto. At sa buwang ito, nilathala nila ang kanilang findings sa Journal of Systematic Paleontology. Ang mga buto raw ng isa sa mga pinakamalaking dinosaur na nabuhay sa Brazil, ang Dasosaurus tocantinensis. Sa tulong ng 1.5 meter long na femur na kanilang nahukay, napag-alaman nila na ang Dasosaurus tocantinensis, tinatayang 20 meters daw ang laki. At ang kinamanghapan nila, ang pinakamalapit na kamag-anak ng Dasosaurus tocantinensis, mga Garumbatitan morelensis, isang sauropod na nabuhay naman noon sa Spain. Ang lineage ng mga Dasosaurus tocantinensis maring nagmula raw sa Europe.
at nag-disperse o kumalat lamang sa South America, 130 million years na ang nakaraan. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.